Speaker Martin Romualdez led the opening of the first regular session of the 20th Congress, and mobile journalist Arles de los Santos reports to us live. Arles, mula sa baha sa may Bulacan nung isang araw, ngayon ikaw ay naka-Amerikana. Anong balita dyan? Magandang hapon, Lord. Andito nga tayo sa Batasang Pambansa kung saan ilang minuto lamang mula nang ma-adjourn ang pinakaunang sesyon ng 20th Congress dito sa Quezon City. Actually, Lord, dinaluhan ang pagbubukas ng Kongreso ng 290 na House members. Medyo malayo yan sa inaasahang 317 na mga kongresista na dapat ay umattend ngayon. Kaya nga nang nagsimula na ang sesyon, ay agad na nag-nominate ang iba't ibang mga kinatawan ng iba't ibang mga lungsod at probinsya sa Pilipinas ng magiging kinatawan nito. At ayan nga, naging post si Representative Martin Romualdez, the 1st District ng Leyte. Kaya naman sinugundahan niya agad ng nominasyon at ng botohan kung saan nga umabot sa 263 ang sumuporta sa kanya, kung saan naman naitala natin ang ilan na nag-abstain. At nang nagsimula na actually, Lord, ang nominasyon nag-exit, nag-walk out ang Duterte Block. Kasama na dyan syempre si Paulo Duterte. Ayon sa kanila ay hindi raw sila sumusuporta sa political circus na ngayon ay nangyayari, o parang ito ay tinawag niyang Game of Thrones, kung saan hindi raw talaga pamumuno para sa sambayan ng Pilipino ang prioridad, kundi ang kanilang mga, of course, mga personal na mga agenda na yun nga, mainit ang banggaan ngayon ng mga Duterte at ng mga Marcos. At isa sa ating mga inaabangan sana yan ngayong araw, pero hindi na natapos ng mga Duterte umabot ang mga Duterte sa State of the Nation. Pero tignan natin kung babalik pa sila dito, Lord, no? Kaninang umaga naman ay pinaabot din naman ni dating Senadora Leila de Lima na ngayon ay mamamayang Liberal Representative ang kanyang nostalgia at pagkasabit sa pagbabalik sa Kongreso. At agad din daw sila nagkaroon ng caucus ng Minority Bloc para pag-usapan ang kanilang magiging prioridad. Nakausap din natin si Akbayan Party List Representative Chel Joc, at tinanong natin kung ano nga ba ang kanilang mga inaasahan sa State of the Nation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya ay inaasahan nila ang pagtalakay ng Pangulo sa ilang mga mahahalaga at critical na issue sa lipunan ngayon, kagaya na lamang ng kanilang panawagan na 200 pesos na legislated wage hike. Yan nga ay na-scrap noong pumasok o bago magtapos rather ang 19th Congress. Kasama na din ang napakaingay, Lord, na panawagan na i-block na nga o i-ban o i-regulate ng mas mahigpit ang online gambling. Bukod dyan, syempre, Lord, inaasahan natin na magpapatuloy ang programa maya-maya pa. Oo. Okay, so tama ba, nadagdagan daw o lumaki lalo yung minority bloc dyan sa Kongreso? At nakailan ba silang deputy speakers ngayon? Sabilang nating, Lord, ay hindi yan bababa sa 5. At kasama dyan, actually, may ilan, Lord. Andyan sila Representative Garin, sila Representative Suarez na nagnomina kay Representative Romualdez. Gayon din sila Faustino at D. At syempre si Puno mula Antipolo. So wala talagang naglakas loob na mag-nominate ng mga pangalang gaya ng mga Benitez, Chanco, o sino-sino pa, ng mga na lumulutang-lutang ng mga pangalan na maaring mag-contest for the speakership? Wala, Lord. Yan ay ating actually inaasahan, dahil syempre bago pa man magsimula ang 20th Congress ay nagpaabot na ng pagsuporta ang paabot sa 293 na mga papasok na mga mababatas ng ika-20 kapulungan para sa pagsuporta kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Kaya naman siyempre, inaasahan natin, nasa 300 na higit kasi ang mga mambabatas para sa 20th Congress. Kaya hinahanap natin ang ilang numero doon. Pero yun, nakita natin kanina na napunta nga sa abstain ang mga boto na hinahanap natin mula doon sa 300 na mga mambabatas ng 20th Congress. Okay, so pag-usapan natin, hindi porke hindi bumoto kay Martin Romualdez, hindi automatic na nasa minority agad sila. Kasi may isang grupo na yung independent na tinatawag, at dito bahagi sila Polong Duterte, sila Ungab, etc. Tama ba, Arles? Actually, Lord, bago mag-adjourn itong unang araw ng 20th Congress, ay narinig natin na binibigyan ng paalala ang mga nag-abstain at ang mga nag-against. So wala naman sa pagboto kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker na magkakaroon daw ng pagpupulong para mapag-usapan kung sino nga ba ang magiging leader ng minorya ng Kongreso. Pero automatic,
sa mata ng rules, automatic minority sila. Tama ba? Yes, that's how we look at it, Lord, ha? Kasi kanina talagang nagpaabot ng kanilang mga pagsuporta, talagang enthusiastic pa. Yung mga nag-yes ng vote kay Representative Martin Romualdez at yung iba naman, minsan abstain lang o aalis na. Yun lang, nakita natin dito. Okay. Yung nakikita na, yung sinabi mo kanina na nag-walk out, very dramatic ba yung timing at sino-sino ang mga to? Normally, several decades ago, gumagawa niyan, yung mga makakaliwang mga mambabatas at very dramatic at makikita mo may damit pa nila, yung barong nila may statement. Sino-sino yung mga nag-walk out ngayon? Ito yan sila Paulo Duterte, si Omar, at yung isa pa ng kasama nila sa Duterte Block. Harold. Si Harold. Actually, nagsimula yan, Lord, noong binuksan na ang nominasyon para sa speakership ng 20th Congress. And medyo actually hindi siya naging dramatic. Pero nakita mo yung sunod-sunod nilang paglabas nung sinimulan na ang nominasyon. Wala naman masyadong fiasco na nangyari pero agad silang naglabas ng statement at tinawag nga na ayaw nilang makisangkot sa political circus na nangyayari ngayon. Alright. Okay. So, ano pa nangyayari dyan sa paligid mo, Arles? At may catering ba? At masarap yung catering nila? Actually, Lloyd, inaabangan nga natin kung sino pa yung mga bisitang darating dito sa araw na ito. Pero hanggang sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng ilang mga kilalang individual at mga personalidad. Nandito na actually si Larry Gadon. Nandito din yung ilang mga muling nagwagi sa kanilang mga distrito at ang mga asawa ng mga mambabatas. Maya-maya lamang ay inaasahan natin bago magsimula ang SONA ay mas dadami pa ang mga personalidad dito at kung maaari ay makahingi tayo ng kanilang mga pahayag lalo na sa kanilang mga prioridad para sa pagbubukas ng ika-20 Kongreso. Lord? Medyo nakakanibago. Nasang wing ka ngayon, Arles, kasi ang liwanag, Hindi normally ganyan kaliwanag dyan. Nakikonnect lang tayo sa Wi-Fi dito, Lord, dahil medyo mahina ang signal. Siguro i-note na rin natin yun dahil napaka-strict ng security dito para makapasok. Kailangan mong dumaan ng 2 o 3 na mga security measures. Actually, meron pa nga silang bomb sniffing dog na patuloy at paikot-ikot pa rin dito hanggang sa ngayon para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Alright, maraming salamat sa ulat mo ang ating mobile journalist Arles de los Santos mula po sa Batasang Pambansa Complex.